Ang kapal ng mukha mo. Grabe, kapal mooks talaga. Bakit kaya niya nasabi yan? Pero bago natin panoorin yung buong video na banat na naman ni Atty. Harry Roque kay Tambi, ay kukontrahin lang natin ito. Yung sabi niyang kapal mooks daw dyan sa akap ni Tambi. Ay, yung kapal mooks na yan, kayang panipisin yan. Diet lang yan. Pero, yung bulsa, yun talaga ang totoong makapal. Ayan, panoorin natin ang buong video na matinding banat ni Atty. Harry Roque kay Tambi. Kapal mooks na daw. Pati naman yung bulsa, makapal na. Ito ang video. Ang ayuda para sa kapos, ang kita program or AKAP. Alam nyo ba, nakakaiba itong programang ito kasi ito yung kauna-unahang pagkakataon na di umano ay dapat ipamimigay ng DSWD para doon sa mga konti nga ang kita dahil nga po sa inflation o yung mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Napakalaki pong halaga ito, 26.7 billion pesos. Pero ito'y kakaiba rin dahil unang-una, hindi siya kasama dun sa National Expenditure Plan. Ano ba itong NEP? Ito yung budget na sinusumite ng Malacanang sa Kongreso. Ito yung nagiging basihan ng talakayan sa budget season. Kakaiba rin po ito dahil hindi po ito lumabas doon sa House version ng budget. Ito na po yung General Appropriations Bill. Hindi rin po ito lumabas doon sa General Appropriation Bill na inaprubahan ng Senado. Hindi rin ito lumabas doon sa final na na-ratify ng parehong kapulungan ng Kongreso. Pero lumabas siya matapos yung tinatawag na BICAM. Ano ba yung mga step-by-step na yan? So una po muna, budget call, ipo-consolidate ng DBM, magiging National Expenditure Plan, isusumiti sa Kongreso, magkakaroon ng committee hearing, magkakaroon ng plenary hearing. Sa Senado, ganoon na naman, committee hearing, plenary, tapos aprobahan. Tapos nagkakaroon ng nangyayari ang karamihan ng mga kadudadudang tinatawag na insertions, singit. Kaya nga po insertions kasi wala siya doon sa National Expenditure Plan. Pero itong mga insertions, hindi lang po pwede mangyari yan sa BICAM. Nangyayari din po yan sa period of amendment kapag tinatalakay na ang budget sa floor, sa plenary. Ako po talaga dati, ako'y kongresista, napansin ko na meron talagang pork barrel ang sekretary ng DPWH na talagang ginagamit niya yan para pamigay sa mga congressman at senador pag humingi ng projects. Inisa-isa ko yan, kaya pinatahimik nila ako. Kapag yan naman po ay nagkaroon ng institutional amendment na tinatawag, ibig sabihin, yung isang departamento ay humingi ng mas malaking pondo at yung isa namang departamento ay pumapayag na bawasan sila, wala pong problema dyan. Pero ang problema talaga dyan sa period of amendment na yan, yung mga individual amendment, dyan po pumapasok yung mga personal interest ng mga kongresista at pati na rin mga senador. Kung maski hindi na pag-aaralan ng proyekto dahil hindi dumaan sa budget poll, hindi dumaan sa regional development councils, yun po yung mga pinagdadaanan bago gumawa ng budget ang DBM, naisisingit. Pero ang malupit po dito sa bicameral conference, unang-una, hindi po yan nakaka-participate ang buong Kongreso. 12-12 lang po yan galing sa Kamara at 12 galing sa Senado. Pangalawa, yan po yung executive session. Wala po yan transcripts at wala po pwedeng kahit sino na nasa loob ng BICAM room kung hindi ang mga miyembro lamang ng bicameral committee ng parehong kapulungan ng Kongreso. At pangatlo, wala rin yang transcript. So hindi mo alam kung ano nangyari. So dyan po talaga, pag nagkaroon ng insertions, hindi mo malalaman minsan talaga na nangyari yan. Now, anong malupit dito sa akat na ito? Hindi alam ng Senado. Ibig sabihin, naisingit yan na wala man lang diskusyon sa BICAM. Now, paano nangyari yon? Well, unang-una, obviously, sa crime po ng falsification, kung sino nakinabang, siya yung suspect na responsible sa forgery. Pero sa insertion sa budget, ganun din. Kung sino nakinabang sa insertion, yun din ang suspect. Sino ba nakinabang? Walang iba kundi si Mr. Espeker. Nakasulat po dito na 26.7 billion ay pwede lamang ma-release ng DSWD subject to guidelines, pero ito po ay subject din sa approval ng Espeker. Can you imagine? Dalawang kapulungan ng Kongreso and yet ang disbursement ng 26.7 ay subject to the sole approval of the Espeker. Itong mga ayuda na dumadaan sa mga kongresista at mga senador, illegal po yan. Ako po ang naging abogado nila Liling Briones nung kinwestiyon namin ng PDAF. Iba pa po yan doon sa kinwestiyon namin ni Greco Bellica na pareho kaming nanalo. Ang sabi ng Korte Suprema pagdating doon sa PDAF, illegal ang kahit anong project identification matapos maipasa ng Kongreso ang budget. Ibig sabihin, hindi po pwede na ang mga kongresista ay nagpa-participate sa implementation ng project. Ang trabaho nila,
yung bumuo ng pulisiya kung saan gagastusin ang mga budget. Kaya nga kapag sila ay nag-identify ng mga projects matapos maipasa ang isang project, yan ay illegal dahil yan ay trabaho na ng executive. Ganon din yung patakaran na kapag ang kongresista at senador mismo ang namimigay ng ayuda, hindi po trabaho ng lehislatura yan. Ang trabaho nila ay bumuo ng batas para magkaroon ng authorization sa paggasta ng pera ng bayan. Pero hindi po dapat sila mismong namimigay. Yan po ay trabaho ng DSWD. Kaya nga po ako'y nagtataka, yung AIX, bakit merong AIX allocation ng mga congressmen at senador? Bawal po yan doon sa kaso na hinain namin nila Liling Briones. Bakit ito na namang akat nito, tanging Speaker of the House lang ang po pwede mag-disburse? Talaga pong nakaka-iskandalo. Ang mas malungkot pa, itong akat nga, ito ngayon ang pinagsususpetsahan na magpopondo sa bribery initiative. Saan nila kukunin yung mga pinangako nilang 20 million kada kongresista? Malaking halaga po yan, ha? 318 congressmen times 20 million. Bilyones po yan. Tanging maglalabas lang ay ang speaker at hindi malinaw sa batas kung paano gagastusin ito. Ibig sabihin, iniiwan sa IRR, sa Implementing Rules and Regulation, kung paano ba igagastusin po na mali. Bakit? Dapat ang statute, ang batas, kompleto na dapat yung IRR, wala nang iisipin pa yung mag-i-implement. Susundin na lang kung anong nakasabi sa batas. Ibig sabihin, yung Implementing Rules and Regulation, dapat nagmi-mirror lang ng batas mismo. Pero ito po, kahit anong guidelines, wala. Kinatatakutan talaga ng mga senador na nag-iimbestiga ngayon sa BI, sa bribery initiative, ay ito nga pong magpopondo, hindi lang doon sa 20 billion kada kongresista para doon sa 3% per district, ito rin yung pambibili ng lagda. Matapos maipasa ang budget ni Vice President Sara Duterte, pinagkait nila yung 650 na gagamitin naman talaga ng Vice President dahil siya ay co-chair ng NTF-ELCAC at DepEd Secretary. Alam naman natin na talagang pilit na pinepenetrate ng mga CPP-NPA ang ating public school system. Ipinagkait nila yan. Di umano daw dahil walang accountability. Hindi po totoo yan. Dahil ino-audit po pati ng COA ang confidential funds. At hindi po yan liquidation by certification gaya na ginagawa ng mga kongresista. Hindi po. Kinakailangan sasabihin kung saan talaga ginamit yung confidential fund. Anong impormasyon ang nakalap dahil dun sa information fund na yan, sa confidential fund na yan. Itong 650 na ito, ipinagkait sa Vice Chair ng NTF-ELCAC na lumalaban sa CPP teroristang NPA, and yet binigay kay Speaker mismo ang 26.7 billion. So ngayon, meron na silang 26.7 billion, meron pang 1.6 billion confidential and extraordinary. Napakadaming pondo naman na kontrolado ng Speaker. Daig pa niya ang presidente. Kung siya lang ang magkocontrol nitong AKAP fund na ito, gagamitin ba ito sa panira ng mga kalaban ng Speaker? Gagamitin ba ito para patahimikin ang mga kritiko ng Speaker? Gagamitin ba ito para bilhin ang loyalty ng mga kongresista at ng mga mayors para pagdating na 2028? Alam nila kung sino ikakampanya. Sistemang bulok. Kaya nga po, uulitin natin ang sinabi ni Super Ate to the President at ni Senator Chis Escudero, ang kapal ng mukha. Yun na nga di ba? Nasaan na yung nagngangak-ngak dati sa confidential ni Vice President Sara Duterte? Ngayon, bilyon ang pinag-usapan kay Tameme. Masyado na kayong halata na pinag-initan nyo lang yung mga Duterte kasi alam naman natin yung budget ay masagasaan po yung mga kaliwang grupo dyan. Yung budget na para sana na gamitin ni Vice President Sara Duterte yung confidential fund, nawala po yun at napunta kay Tambi at ito, napakalaki bilyon. Ayun po yan kay Attorney Harry Roque. Bilyon ang pinag-uusapan. Bakit Tameme? Yung mga kaliwang grupo dito. Bakit Tameme sila? Kahit saan napunta na yung bilyon na yan, daming nag-question dyan. At may mga nagsabi na hindi mo pera yan. At pati yung kapatid mismo ng Pangulo ay kumukontra na dito sa mga bilyon-bilyong pinag-uusapan palagi. At kasama yung pangalan dyan ni Tambi, Kapalmuks daw. Nako, ang tindi nito. Pero sa akin, hindi lang naman Kapalmuks. Marami naman mga Kapalmuks dyan. Kaya naman yan panipisin. Yung pinag-usapan dapat dito, kapal ng bulsa. Nakapal na ang bulsa. Makapanira sa mga Duterte, pero ang resulta nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte na nagtiwala sa kanya. Siyempre matalino na ang taong bayan ngayon. Sige, tuloy nyo lang yung ganyang tactics. Sablay yung ganyang tactics, dinaan nyo sa pera-pera. Hanggang dito na, thank you, bye bye.